Si Ana, gaano kalaki ang desire niyang makitang ligtas ang Israel at ang Misaya ay ma-reveal. Napakalaki. Alam niyo naman istorya nito, lagi natin ginagamit ito. Luke 2:37-38. At the age of 106, siya po'y byuda sa loob ng 84 years. Hindi siya tumigil, manalangin at mag-ayuno. Laging nasa templo. Kita yung desire yan. Hindi sumagi sa isip niya mag-asawa. Bata pa siya ng mabiyuda. Ang nasa puso't isip niya mag-ayuno at manalangin. Kasi malaki ang desire niyang makita ang bansa niya malaya. At ang promise Misaya ay mahayag. Naganap ba yung kanyang pinagpaguran sa loob ng mahabang panahong panalangin pag-ayuno? Naganap. Naganap. Nakita niya Misaya. Kinarga niya, binilis niya pa. At nakita niya ang kalayaan ng bansa niya. Do you learn that? Ulitin po natin. 84 years na pong byuda si Ana. Ang edad niya ay 106. Bata pa siya ng mag-asawa. Hindi sumagi sa isip niyang mag-asawa. Ang nasa puso't isip niya, makita ang pagdating ng Misaya. The promised Misaya. At makita ang bansa niya malaya. Ginugol niya po yung panahon na yan sa kanyang kabataan nang siya'y mabiyuda sa prayer and fasting. At si Ana ay type ng end-time church. Na ang praying church na type ni Ana na nabuhay sa fasting ay nakarating sa pinakamataas na uri ng consecration. Sila yung mga lalaki at babae pag tumunog ang trompeta ng Diyos anumang araw at anumang oras ay aalis sa mundong ito. Dahil sila po ay everyday prepare. Sila yung makakakita sa apostolic revival na magaganap sa church sa buong mundo. At invasion ng Holy Spirit sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa at anumang araw at oras na pagbaba ng Panginoon. Ito yung pinakamataas na highest ng consecration ng buhay. Kasi pag nasa presensya ka ng Diyos araw at gabi, kahit konting kasalanan ay hindi pwedeng pumasok sa iyo. Sapagat wala ka nakikita rito, si Jesus lang. Malinis yung mata mo, yung isip mo, yung tenga mo, yung bibig mo, yung buong pagkatao mo. At kung pumasok ka rito na hindi ganun kalinis yung buhay mo, malilinis yan. Kaya para sa akin, ang pinakabanal at pinakamalinis na tao na nabubuhay sa buong mundo, sa body of Christ, ay yung nabubuhay sa prayer and fasting.